Madilim ang isipan, ako'y naliligaw, luhaan sa bawat paggising. Mga tanong na wala namang kasagutan. Naroon ka, di mo ako iniwan. Madilim ang isipan, ako'y naliligaw, luhaan sa bawat paggising. Mga tanong na wala namang kasagutan. Naroon ka, O Jesus, naroon ka. Kapag mahina ang aking tinig, ikaw ang awit sa puso kong sabik. Liwanag ka sa gabi kong kay dilim, pag-asa ka sa pusong hirap ng magising. Mundo'y tila wala ng saysay, yakap mo, Panginoon, ang aking gabay. Di mo iiwan, di pababayaan, pinawi mo ang luha at bighati. Hawak mo ang kamay ko sa pagbangon ko, biyaya mo ay pag-asang mananatili. May mga araw na di ko kayang bumangon, bawat hakbang ay pasan ang mundo. Ang iyong salita'y marahang bumubulong, anak, narito ako, hindi ka nag-iisa. Kapag mahina ang aking tinig, ikaw ang awit sa puso kong sabik. Liwanag ka sa gabi kong kay dilim, pag-asa ka sa pusong hirap ng magising. Mundo'y tila wala ng saysay, yakap mo, Panginoon, ang aking gabay. Di mo iiwan, di pababayaan, pinawi mo ang luha at bighati. Hawak mo ang kamay ko sa pagbangon ko, biyaya mo ay pag-asang mananatili. Biyaya mo ay pag-asang mananatili. Ikaw, kabataan mo, nagpupuri ka ng dire-diretso. Kanina, sabi ko, Lord, parang hindi ko na yata kaya kasi magbi-preach pa ako. So, ang tagal na nang nakatayo, tapos matagal uli nakatayo dito. So, napi-feel ko na yung tinatawag na, ano ba tawag dyan, pagka nagkaka-age na, nakakaramdam na ng ibang mga sa kasukasuan. No? Pero bagamat ganun po,
God is good, God is great po sa ating pong mga buhay. At syempre, tuwing nandito po tayo, ibig po natin na lagi po siya ang ating pong unahin. No po? So sa umagang ito, let's again go to God in prayer. Let's talk to God. Panginoon, marami pong salamat muli sa umagang ito, Lord, na kami po'y dinako nyo dito. Salamat dahil sa kaligtasan, Panginoon, Lord, na bagamat, Lord, umuulan sa labas, Lord, kayo po ang siya pong nag-protect sa amin. Maging sa amin din pong mga kapatiran na wala po dito ngayong umaga dahil nga po baha sa iba-ibang places, Panginoon. Lord, ingatan niyo po ang bawat isa at sa pagkikinig po ng inyo pong mga salita, Lord, it will bring healing to our hearts. Panginoon, ganun din po transformation to our lives because we believe in the power of your word that you are the one who can change life and you are the one who will help us, Lord, fulfill, Panginoon, yung promises, yung plan, yung purpose niyo po sa aming pong mga buhay. Kaya maraming salamat na muli, Panginoon, sa umagang ito, nawa ikaw ang siyang makita. Hide me, Lord, in the shadow of your wings, O God, at kayo lamang po ang maitanghal, Panginoon, sa aming pong mga buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So tayo po ngayon ay nagpapatuloy po sa ating pong theme, no, for this year, which is Widen the Reach. And ang paksa po natin ngayon pong month na to ay about loyalty. So tingnan mo nga ang katabi mo. Tingnan mo at kaliwat, kanan mo, harap at sa likod mo. Loyal na loyal yan dun sa kinauupuan niya. Di ba? Tama? May tatak na yan eh. May pangalan na yan eh. Tignan mo, may bayad din ba yung upuan na yan? So, our topic for this morning or our emphasis for this week ay loyalty in commitment. So yan po ay manggagaling po sa Luke 16 verse 10 po. Yan po yung ating pong magiging teksto po sa umagang ito. At ang pamagat po ng message ngayong umaga ay faithful in the little, trusted with the much. No? Maganda po, no? So, pwede po ba nating buksan ang ating pong Biblia at tayo po ay dumako sa salita ng Panginoon in Luke 16 verse 10. Basahin po natin po. Whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. And whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. Magandang umaga sa inyo, church at kapatid ko sa Panginoon. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating annual po na theme o tema po ngayong taon na to. And we are always reminded that God po desires to reach more lives with the gospel. Alam po natin yan, kaya nga po tayo po ay umaabot sa mga campuses ngayon, sa mga kabataan. Maging, di ba, meron din po tayong sambahay na kung saan ang bawat isa po trying and gumagawa ayon po sa pagkatawag sa atin ng Panginoon and doing the mission. But the kingdom of God po ay does not expand merely po through bigger buildings po, no? Larger crowds o kaya po ay mga programs. Hindi lamang po doon. It expands kundi saan po ba nag-expand? Kundi sa mga faithful men and women who are committed to the Lord. At yan po yung ating pong pag-uusapan sa umagang ito. Sabi nung iba, maraming mga tao nananalangin po sila, Lord, use me in a greater way. Tama ba? Laging gano'n, Lord, use me in a greater way. No? With greater opportunities, greater influence, at gano'n din po, greater blessings. Siyempre, hindi mawawala yun. Laging kasama yung blessing. No? Yun po yung laging hiling po ng karamihan. Pero, before God can entrust us with greater responsibilities, He first looks, saan siya? At how we handle what He has already placed
in our hearts. Mga kapatid, tinitignan niya kung ano na yung mga kaya na nating ginagawa para sa Kanya. At tinitignan niya ang ating pong mga puso. Naalala ko this week po ay, ito bang week na to o ito pang mga sumusunod na araw, no? Ang daming nanonood dyan sa cinema, dyan sa SM. And I believe ganun din sa ibang mga cinema po, no? Dahil meron pong isang superhero na nagbabalik. Yan po. So sabi ko, parang ano nga ba yung niya, lagi niyang sinasabi, great power comes great responsibility. Parang ganun din to, faithful in the little, trusted with the much. No? So, ang Panginoon po, He is looking for people po sa ating kapanahunan ngayon na willing gumawa at sumunod sa Kanya. Nung Kanyang pinagagawa sa atin, and that is reaching the lost. Kayo po ba, so sa dami from January, ngayon po ay nasa August na tayo, tinadtad na tayo ng Panginoon, no? Ang dami ng challenges na sabi niya, ito na yung sina-challenge ko kayo sa pamamagitan ng salita ko. Kayo ba ay kumikilos na, gumagawa na, at nagre-reach out na para, ang mundong ito, ang desire natin, di ba? Ang bayan na to, mabago. Pero what are we doing? What are we doing? So kung meron tayong isang kaluluwa na nadadala sa Panginoon, nababawasan ang darkness at nadadagdagan ng ilaw. Po. So before God widens our reach po, He deepens our faithfulness. Tandaan niyo po yan. Habang pong pinaglalawig ng Panginoon, yung ating pong kayang abutin, ganun din po, lumalalim po tayo sa ating pong pananampalataya sa Kanya at pagsunod sa Kanya. So, doon po sa Luke 16 po na ating pong binasa kanina, Jesus tells the parable of the unjust steward. Jesus was not praising yung pong stewards, dishonesty po, no? No, but instead, He used the story to teach His disciples about stewardship, responsibility, at saka faithfulness. Tayo din po ba ganun? Tayo po ay mga disciple po ng Panginoon. Tayo po ba ay maaasahan, mapagkakatiwalaan ng Panginoon? Tayo po ba talaga ay marunong gampanin? Yung gampanin po natin ay talaga po bang ginagawa natin? Yung mga responsibilidad na inaatang sa atin. At ganun din po, faithful ba tayo sa paggawa ng gampaning ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon? So sabi nga niya po doon, whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. Magiging paulit-ulit po natin pag-uusapan ngayong umaga itong salita ng Panginoon. Ano po ba yung mga little things na yan na sinasabi sa salita ng Panginoon? It includes po yung time natin. It includes po yung pong mga talents natin. Baka hindi na po natin nagagamit yung mga talento natin sa Panginoon. Binigyan ka kahit kakarampot o kakakaunting talento na ibinigay sa iyo ng Panginoon, gamitin mo yan. Kapatid, yung oras mo, ilang oras na lang ba ang lalalabi natin sa mundong ito? Diba? At darating na rin ang Panginoon. Yung ating pong mga resources, kahit na gaano kaliit yan, pwedeng magamit sa gawain ng Panginoon. And even our family, our ministry, our relationships, bawat opportunities, no? And everything that God has entrusted to us. Siguro naman walang tao dito na hindi pinagkatiwalaan ng Panginoon. Taas ang kamay ng hindi pinagkatiwalaan ng Panginoon. Lahat po tayo ay pinagkatiwalaan po tayo ng Panginoon. Maging yung panahon na nandyan ka, yung oras na nandyan ka, pinagkakatiwalaan ka ngayon ng Panginoon habang ikaw ay nakikinig ng Kanyang salita. So, but there is another important responsibility po na ibinigay po sa atin ng Panginoon. Ano po yun? He has entrusted us with the gospel. Sabi niyo nga po, gospel. Anong pinagkatiwala sa atin ng Panginoon? Ulit?
gospel. Yun po ang pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, no? So there is a harvest of souls sa ating pong paligid. Kahit saan ka pumunta, kahit nga po sa loob ng bahay mo, paglabas mo ng bahay mo, makikita mo lahat yan, harvest. Pag nakita mo sila, para silang palay na dilaw na, ready na. No? Ano tawag dyan pagka nag-ani yun? Pwede na silang anihin. No? People need to hear about Jesus. Mga kapatid, alam ko naman, dahil sa social media, maraming nakakaalam na sa pangalan ni Jesus. Pero yung nakakakilala sa Kanya ng lubusan, konti pa lang. At maaring tayo pa lang yun. Pero yung nakakakilala sa kanila na siya ay Savior, na siya ay nagbibigay ng pag-asa, na siya ay pwedeng mag-solve sa kanila pong mga problema, hindi pa nila yun na-experience. Tayo pa lang na nakakilala sa Panginoon ang naka-experience nun. Kung ikaw ngayon na-experience mo ang kabutihan ng Panginoon, di ba tayo, dapat excited tayo na ibigay din yun at ipaalam din po sa iba. Di ba? Amen? So, and while we work po in the harvest, we are also waiting for the return of our Lord. Sino po dito yung excited na dumating ang ating Panginoon, no? Sa dami po ng disaster, sa dami po ng kahirapan, nangyayari sa mundong ito, minsan sasabihin mo, Lord, sana dumating ka. Pero alam niyo po ako, minsan may ganun moment. But when I still see the harvest, sabi ko, Lord, huwag muna. There are people, no, na kailangan pa ang Panginoon. At marami pa tayong pwedeng abutin sa Panginoon. Alam nyo, hindi naman, itong pinag-uusapan natin ngayon, hindi kailangan na napakarami mong oras. Just a text away sa friend mo, kamustahin mo uli. Yung mga kaibigan nyo na alam yung hindi na nakakabalik sa church, o kaya yung mga kaibigan nyo na hindi nyo na nakikita. Hindi para umutang ha, kundi para, no, kahit sendan nyo sila ng verse, no, Bible verse. Kasi dati, alam nyo, nung bago pa lang na magkaroon ng cellphone, ang lagi kong nare-receive noon, everyday, even po yung mga network dati, napansin nyo ba dati? Nagsisend sila ng mga Bible verses, pero ngayon wala na. Na-miss ko yung days na yon. Na kung saan everyday, I would be receiving text na kung kanino nang galing, hindi ko makilala. Pero nagsisend Bible verse. Ngayon, hindi na eh. Wala na. Kasi puro lang tayo post sa kung saan social media. And we forgot, no, to share again the Word of God to other people. Alam niyo po, may mga tao ngayon na simple lang sila. Ibig sabihin, hindi obvious ang problema. But deep inside them, grabe yung pain na nararanasan nila. Kaya nga po, kung tayo, willing tayo at ready tayo to go to the harvest, tara na, sama-sama tayo. So, throughout the scripture po, God prepares people in small things, no? Before entrusting them with greater things. O, nakita niyo dyan, ano? So, si David was a shepherd before he became a king. Grabe pinagdaanan niya. From being a shepherd and then naging king. Pero, hindi yan isang araw. It takes years. No? Hindi siya instant. Marami po siyang pinagdaanan. No? Joseph was a servant and prisoner before he became a leader in Egypt. Alam niyo naman po yung kwento nung kay Joseph, di ba? To the point ng konti na lang, buhay niya na yung tinaya. Di ba? Konti na lang, namatay na siya. The disciples began by following Jesus before they were sent out to preach the gospel. Mga kapatid, alam ko, kayong matagal na sa Panginoon. Ang dami nang na-invest
ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Ilang Sundays na, kung ilang years kayo, kung ilang years na po tayo na nakakilala sa Panginoon at ilang years na rin po tayo na nag-a-attend ng mga discipleship class and even Sunday services messages, so ilan ng learnings ang natutunan po natin. So it's time to rise up at gamitin po yung bawat natutunan po natin at i-share naman po natin sa iba. Di ba? Pag minsan, pag nakakain ka ng sobra-sobra, para ang feeling mo nandito na, di ba? Yung sabi mo minsan, nandito na nga. Hindi ka na kasi makahinga. So, ganun din po. Sa dami po ng natutunan natin, kailangan din po natin yan ilabas, i-share, i-impart sa ibang tao. Amen? So, God is not first looking at the size of our assignment. Minsan nakala natin, kailangan, meron tayong yung kaninang sinabi ko, kailangan greater opportunity ka agad. Minsan sa maliit, nagsisimula bago siya lumaki. Alam niyo po yung, maganda po yung ginagawa po natin at inumpisahan natin dito sa pag-reach out sa mga campuses po. Tingnan niyo dati, nakikipagkwentuhan lang kayo sa kanila, kinikilala, no? Nung una, nag-i-scout lang kayo dyan, sinong mga estudyante. Those are small steps, pero makita mo, sa susunod niyan, the Lord will pave the way for them, the gate will be open there, and the people will be coming inside His church. Mga kapatid, yung mga maliliit na ginagawa nyo, yung kayo pong mga nasa sambahay, kayo po na nagkakaroon po ng mga little Bible study sa inyo pong mga tahanan and sharing of the word in your campuses or probably in your offices at maging siguro sa mga businesses po ninyo. Makikita nyo dyan na yun po kahit po simple o konting oras na ginugugol po ninyo sa buong 8 oras kung saan nasaan kayo, magkakaroon po yan ng magandang resulta. Dahil hindi hahayaan ng Panginoon na ang salita niya ay mabaliwala, kundi ito ay magbibigay buhay sa nangangailangan ng buhay. Amen? So, He is looking at faithfulness sa ating pong mga puso. Nasaan? Sabi niya, can I find faithfulness in the hearts of my people? Makikita ko pa rin ba yan? In these days na full of chaos, no? Ang gulo ng mundo. Hindi mo alam ang patungo. Even the rulers of this world, they do not know what will happen in the future. Diba? Hindi rin tayo pwedeng umasa sa kanila dahil sila mismo wala silang assurance na ang future ay magiging maganda. And they cannot promise us anything dahil mismo sila nagbe-break ng promises. Diba? So sometimes we say, Lord, give me a bigger ministry. Lord, give me more influence. Lord, give me more opportunities. But God may be saying, be faithful with that I have already placed in your hands. Kapatid, binigyan niya na tayo. Ibinigay niya na sa atin. Nung January pa lang po, hindi pa po, nagpa-planning pa lang tayo. At sinisimulan pa lang po yung pagbuo ng ano pong mga tema bawat buwan. No? Hirapan ako sa Tagalog, no? Buwan, baka sabihin ko yung moon. Bawat buwan, no? Pero nakita po natin na akaalalay sa atin ng Panginoon. Tandaan nyo yan. Whenever we are, ito po yung nakikita ko parati sa mga churches who is doing the mission. No po? Laging yan, merong paraan at ang ganda ng mga steps. At yung path ay inaayos ng Panginoon sa bawat taong nagmi-mission. It may be sometimes difficult, but still, the gospel can go through. Tandaan nyo yan, the gospel can still go through to those people who need this and who will receive this. Kaya tayo pong lahat, meron na po. Ikaw, ang dami nating nakapaligid sa atin na hindi pa po nakakilala sa Panginoon. Tama ba?
Kayo ba ay everyday 100% surrounded by Christians? I don't think so. No? Pero meron ka laging opportunity to share the gospel. And even hindi direct kaagad na sinishare mo talaga ang Word of God, but the life that you live as a living testimony at consistently, no, nakikita yan ng mga kasama mo o ng mga kapitbahay mo, katrabaho mo, kaklase mo, ayan po, isa ng paraan upang makaget through po ang salita ng Panginoon. Akala kasi natin minsan, kailangan natin ng milyon-milyon para mag-start tayo ng mission. Hindi po. Maliit na puhunan lang po. Alam yung maliit na puhunan, buhay po natin. Pero yan, malaki yan para sa Panginoon. Pero yung oras po natin na pwede po natin spend sa pag-share po, minsan sa pangungumusta lang at maglalabas na sa'yo, no? Yung kakilala mo, tama ba? Naka-experience na ba kayo ng gano'n, no? Yung minsan, may problema po ako. Ako, ang kadalasan kong experience, siguro may kapareho ako, no? Kadalasan ko pong experience ganito. Hindi ako ang nagre-reach out. Lalapit yan. Even sa office ko. May kakatok, Miss Louie. Ganyan. Pwede po ba kayong makausap? Sabi ko, guidance counselor pala ako. Pero, I appreciate. And I thank God. Kasi, He's opening the door for those people na lumapit sa akin. And probably God is telling me, hoy, wag kang pasaway. Mag-attend ka dyan sa taong yan at magbigay ka ng oras. And that's the time na, oo nga pala, mission na pala to, ito na pala yung mission. O minsan, merong gustong lumapit sa inyo na kapitbahay ninyo. Minsan, kwentuhan lang, pero naglalabas ng sama ng loob. No? May problema ang pinagdadaanan. Pwede niyong ipanalangin at pwede niyong i-encourage. Tama? Ganon din sa ating pong mga kasama sa bahay. Alam niyo po, ganito siya. Ito pong recently po, not this Friday, but the other Friday, ang nangyari po ay, ako po ay nadala sa ER. Hindi ko po alam kung alam niyo po. Pumutok po yung blood vessel ko sa mata because of elevated BP po. So, ang nangyari po, pagdating ko sa clinic, paikling ko na po, pagdating ko po sa clinic, meron dong someone. Di syempre, di ba ako, parang immediate case na ako, di ba? Hindi. So, kasi syempre, siguro hinihintay pa ng nurse na, mag-settle muna ako para mabipi niya ako. So, meron dong tao, Kristiyano daw siya, and she pala, babae, meron siyang anxiety at the moment. Hindi siya makahinga, hindi niya alam yung gagawin niya, nakatulala lang siya, so kinakausap siya ng nurse. And then sabi ko, Lord, pinadala mo ba ako? Kailangan pang ganito. Tapos patadala mo ako dito. Tapos taas ng BP ko, parang gano'n, no? So, ano gagawin ko? And the Lord talked to me. Sabi niya, kahit hindi ikaw ang kausap niya, si nurse ang kausap niya. Sabi ko, pwede ba ako makisingit? So, pero mataas na BP ko noon. Sabi ko, sige, pwede ba ako makisingit? And then, I prayed for that person at dun pala, ayaw niyang pumasok. 2 hours na raw siya dun, sabi ni nurse. Sabi ni nurse, Miss Louie, 2 hours na siya dito, panggagalit na yung TL niya. Andun lang daw siya. Dahil gano'n daw, yung nagkakaroon daw ng anxiety attack. And then sabi ko, sige, let's pray. Sabi ko, umiyak siya habang kami nananalangin. So, dahil alam kong Kristiyano siya, sabi ko, you agree sa panalangin ito. Sabi ko ganun sa kanya. And then, parang merong release. Parang pareho kaming pareho kami, kasi ang taas ng BP ko para pareho kaming gumaling. Yung parang nag-subside. Lahat yung nararamdaman ko na masakit yung mata ko, na
Hindi ko alam kasi, syempre tumataas ang BP mo, di ba? So, hindi mo alam kung hihimatayin ako, mawawalan na ako ng hininga, or mahirapan na ako huminga, parang ganon, o may sasakit something. Nawala eh. Parang pareho kami ng release at nakita ko siya umiyak. At ang sabi niya, syempre humingi pa siya ng advice, no? Sabi niya, babalik na ako doon sa station ko. Sabi ko, Lord, minsan, sa mga simpleng sitwasyon, pwede po tayong gamitin ng Panginoon. Ako hindi ko alam bakit din nandun ako. Kasi pwede naman talagang dumiretso na ako sa ER, pero napadala pa rin ako sa nurse station po namin. So God is preparing small things sa atin na hindi natin napapansin. But if we know the voice of God, we know how God talks to each one of us, alam nyo kung kailan kayo gagawa at gagalaw. Mga kapatid, it doesn't need yung pong napakaganda at napakalaking misyon na kung saan, eto na ang mission paper mo, pumunta ka na dyan, doon sa kaduluduluhan ng mundo at ikaw ay magmimisyon. No, the nearest place that you have is your family. Minister to your family. Minister in the campuses. Minister in the marketplace. Even sa mga ka-online friends ninyo. O, sino dito mahilig mag-online? Ako po, pwede doon. Sino dito ano ba yung ML? Ano nga ba meaning ng ML? My Lord. Hindi, ano yun? Mobile Legends. Sorry naman. Lagi ko yan nakakalimutan, no? Alam ko dyan, may chat dyan eh. Di ba may chat dyan? Ayan. So, pwede niyong pasukin yan. No? Maging, ano tawag dyan? Undercover Christian. Wow, spy pala doon sa loob ng ML. No? So, paano ba natin makukultivate po yung daily faithfulness? Paano ba tayo totoong magiging faithful, no, sa Panginoon? Una, ewan ko kung ginagawa niyo to, be faithful in reading the Word of God every day. Baka nag-fail na kaagad sa una pa lang, no? Be faithful in prayer. Alam niyo po, excited ako every Saturday. Lagi ko sinasabi kay Josh, gisingin mo si Mami. Kahit masama pakiramdam ni Mami, gisingin mo ko. So kahagabi, sabi niya, ginigising niya raw ako. Parang 7:03 na ako nakapag-open. No? Nagulat ako, sabi ko, 7 na, ba't di mo ko ginising? No? Sabi ko, naghihintay na sila. So yun. And it's a good thing that many are supporting po, no? At many are interceding together with us po, dun po sa ating online po. Sana po, no? Sa last Saturday, ako po ay magpo-promote, samahan nyo kami dito sa church. So depende, no? Sana kung maaga pong matapos ang worship team sa pag-practice nila, we can start at 6 para mas maaga pong makauwi, di ba? So, pwede. Depende sa worship team. So doon po, tingnan natin kung anong oras po sila matatapos po. So, going back, paano ba natin makukultivate yung daily faithfulness? So, una, faithful where you are. No? Share the gospel. Yung act of obedience. At ganun din po, pagsunod sa salita ng Panginoon. So, let's be faithful in prayer. Let's be faithful in worship. Let's be faithful in serving. Kung ikaw ay nasa loob ng pamilya, be faithful in your family. No? Be faithful in your work. And be faithful in the ministry God has given you. Kapatid, kung ikaw ay nagsisimula pa lang sa pag-minister, especially in the church, be faithful. Be faithful. Dahil makikita lahat yan ng Panginoon. Ako natutuwa ako sa Montero po, no? Montero brothers and one sister. and one sister. Na po, alam niyo po, sila po,
Pag titignan nyo, halos wala po silang absences po sa church. For many years. No, ganun din po yung mag-asawang Verdiflor, si Ray at Marilyn Verdiflor. No, siguro nawawala lang sila kapag sila ay umuwi ng probinsya. Pero makikita nyo po, grabe. For many years, namatay na nga lang ang nanay at tatay ko. Kung buhay po sila, isa rin po sila sa i-comment ko po. Grabe po. No? Kung pwede lang, hindi sila mag-a-absent kahit na masama ang pakiramdam, kahit na masama ang panahon. And God sees those faithfulness of yours. Tandaan nyo, you may not be seeing the reward now, but later on, God will give it to you. So, never despise small beginnings po. Huwag tayong mahiya kung sa maliit tayo nagsimula. A small act of obedience can have an eternal impact. Tandaan niyo po yan. Yung ati pong pagsunod sa Panginoon, alam niyo po ba, akala niyo tumatayo lang kayo dito, display lang ang worship team dito. Hindi. Akala niyo sinusundan lang namin kayo. Buhay niyo ang sinusundan namin. Kaya nga kami, ng mga pastor, natutuwa kami pag nakita namin, uy, buo ang worship team. Uy, nandito lahat. Nakaupo, kumpleto ang mga nakaupo dyan sa upuan na yan. Kahit pa nakatatak na sa inyo at meron na talaga kayong kanya-kanyang upuan, okay lang. Kahit iuwi nyo pa yung upuan na yan, basta dalhin nyo lang uli dito pag Sunday, okay lang po yun. No? Markado na raw, oo. The person you invite to church may hear the gospel. No? The person you encourage may regain hope. The family member you pray for may come to Christ. Kapatid, you wouldn't know because it is the work of the Holy Spirit. Just do what you need to do. You may think it is a small thing po. Minsan ganun ang thinking natin, but God can use it for a great harvest. At kayo po yun, nagdadala po ng great harvest. Siyempre, kasama natin ang Panginoon doon at ang banal na Espiritu, no? So, ano po ba yung pwede nating self-application dyan, no? Ano po ba pwede nating itanong po sa ating pong mga sarili ngayong umaga to? Am I faithful when no one is watching? Oh, faithful ka ba sa Panginoon kapag walang nakakakita sa'yo? Nandun ka sa kasulok-sulukan, kadilim-diliman, kataas-taasan, at walang nakakakita sa'yo. Am I faithful with the opportunities God gives me? Sa bawat opportunity na ibinibigay sa'yo ng Panginoon, ano yan? Pinagbubuti mo po ba yan? Pinaghuhusay mo pa ba yan? Ibinibigay mo ba ang best mo sa lahat ng yan? Para sa glory ng Panginoon. Are you faithful in serving the Lord? Probably serving the Lord may mean not only dito sa church, but serving the Lord wherever we go. Am I faithful in reaching people with the gospel? Ginagawa pa rin ba natin ito? Kapatid, bawat kaluluwa ay mahalaga sa Panginoon. Sabi ko nga dati kay Pastor Henry, sabi ko siguro kung milyonarya ako, hindi ako magpapatayo ng building. Tutulong ako sa mga churches para mapaglawig ang evangelism at mission. If I have money, yun yung dati, sabi ko. Pero sabi ng Panginoon sa akin, no, you can do it now with that small thing that you have in your hand and in your heart. I place it in your heart so that you will do that for me right now. So hindi na kailangan ng bukas. Alam niyo po, yung sasabihin natin mga estudyante, naghuhulog ng barya.
galing sa kanila pong mga baon. It's not small in the eyes of God. It's act of faithfulness, kapatid. You are sharing for the mission na meron tayo sa church. And you are sharing in the kingdom of God. So whatever opportunity, whatever means, no, pwede tayong mag-commit sa Panginoon at ibigay natin yon sa Panginoon. Yung palang pagpunta nyo dito is the act of faithfulness. Kaya kino-comment ko kayong lahat. Kahit alam ko na kayo'y lumangoy dyan, may salbabida kayong dala-dala kanina pagpasok dito. Hindi payong, kundi salbabida. Para lang malangoy ang San Mateo na ngayon po, sabi po nila ay pataas. Sana huminto na ang ulan, no? Pataas po yung tubig doon sa ating pong, sa bridge dyan, no? Connecting to Quezon City. So let's po, no, in small things, huwag kang matakot. In small things, paglalawigin niya ng Panginoon, palalakihin niya ng Panginoon, He will expand your territory. And that's how God expands it. Ganun ang ginawa niya sa mga tao noong unang panahon. Hindi po nagbabagong Panginoon. Kung paano po yung kanyang method nun, the same method. And ang gagawin din po niya sa ating lahat. So, tayo po ba ay faithful? No? Faithfulness in the little is preparation for greater kingdom responsibility. No? Tayo faithful ngayon sa maliliit na bagay, pero ito'y ginagawa natin because it is for the kingdom of God. And that is a great responsibility. Nasa ating mga palad, sa ating mga kamay, sa ating mga buhay, ang pag-asa ng bansang ito. Ang pag-asa ng pamilya nyo. Ang pag-asa kung magulo man ang opisina nyo, ng business ninyo, no? Kung ano man yan, tayo po ang inaasahan ng Panginoon, ang kikilos at gagawa. So, let's be there, no? At tayo po sama-sama po dyan. Dahil nga po yung annual theme natin is Widen the Reach. Bakit nga ba, pag tinanong ko kayo, bakit nga ba gusto nyong i-widen yung reach natin? No, anong answer doon? Because there is a harvest. No? Nawala yung dito eh. Because there is a harvest. Dahil meron tayong aanihin, meron tayong mga kaluluwa na dadalhin sa paanan ng ating Panginoon. Sabi niya nga po sa John 4:35, look at the fields. They are ripe for the harvest. No? The harvest ay people. No? The harvest is people. People who need hope. People who need salvation. People who need to know that Jesus loves them. Ganon din po sa Matthew 9:37 po. Sabi po doon, the harvest is plentiful, but the workers are few. No? Notice that Jesus did not say that the harvest was small. Hindi niya sinabing small. He said the harvest is plentiful. Marami. The problem is not the harvest. Ang problema po ay workers. So, kaya nga po, ako po ay nag-aapila na. Appeal na to eh, no? So, tayo po ay sumama po. Ano? Tumugon po tayo sa panawagan ng Panginoon, the Great Commission. Each one of us is part of that mission. Wala pong nakakilala sa Panginoon na hindi po binigyan ng mission ng Panginoon. Lahat po tayo ay kasama dyan dahil yan po ay command. God is calling us to become faithful workers in His harvest. Ang ating pong mga tahanan can become places where the gospel is lived out. Ipakita po natin bilang buong pamilya na ang salita ng Panginoon ang tunay na nakikita at pinamumuhay ng bawat isa sa bawat tahanan, sa bawat Kristiyanong pamilya. No? Our workplaces can become places where Christ is represented because you are there
you are there, people are seeing you as a true Christian na sumusunod, committed, faithful sa Panginoon, consistently, kasi minsan di ba hindi, consistently faithful sa Panginoon. In our schools, in our communities, we can also become, it can become places where people encounter the love of Jesus. Kapatid, ngayon na kung saan may mga kaguluhan nangyayari sa ating pong mga campuses, sa ating pong mga schools, maawa na tayo sa ating pong mga estudyante. Meron ba kayong pag-ibig? Meron ba kayong awa? Meron ba kayong compassion sa ating pong mga estudyante ngayon? Dati, nung sa panahon namin, iwanan ka lang ng nanay mo dyan sa eskwelahan. Safe place ang school. Tama? Ngayon, kinakabahan. Dati, ang school ay hindi kasama doon sa kakaba-kaba ang mga magulang eh. Ngayon, naisama na ang school. Because of violence, because of bullying, no? Because of many threats that are there. Ngayon, nandyan na sa loob ng mga campuses. And they need the love of Jesus. At yun po yung dapat iparating natin. Kaya nga po sa mga anak po natin, ngayon pa lang, sabihan natin ng ating pong mga anak na magtiwala sa Panginoon. Lalo na kapag sila ay nasa campuses po nila. Our church can become a place where the lost are welcome po, discipled and sent out. Tama ba? Yung church, yun po yung role ng church eh. Di ba lagi natin sinasabi, yung pong mga sugatan ng puso, no, sugatan ng mga kaluluwa, mga kaluluwang hindi alam kung saan patungo ang buhay. Dalhin natin lahat sila sa Panginoon. Ang mga kaluluwa na wala ng pag-asa, meron pong Kristo para sa kanila. So in Acts po 2, meron po doon, no? Tells us that the early believers devoted themselves to teaching, to fellowship, to prayer, and breaking of bread. Tama na? And as they remained faithful, the Lord added to their number daily those who were being saved. Kapatid, kung ang church na to magiging faithful in that small beginning of ours, the small beginning that we are doing now, hindi malalayo. Nakatulad din po ng mga early Christians, people will be added daily and day by day. They will come to church, no? At ang Panginoon na ang magpapadala ng tao. Because He sees yung ating pong compassionate heart. He sees our faithfulness, our willingness para sundin ang pinagagawa sa atin ng Panginoon. Kaya nga, iko-commercial ko uli, ano? Mag-a-advertise uli ako. Ako, nag-change na kasi yung schedule ko. But for those people who have the time po, dahil po nag-open na po tayo ng ating pong center dito, na? Ano tawag natin dyan? Student center po, magkakaroon na rin po dyan ng tarp tayo sa baba, no? Ng ads para alam po nila na magkakaroon tayo ng student center dito every Tuesday and Wednesday. So, kung gusto nyo pong makilahok parang no? Ibig nyo pong makijoin para to po mag-assist, magdala ng merienda, kung mga ganun ba, alam mo yun, di ba? No, mag-offer ng panalangin every Tuesday and Wednesday that there is a student center, no? O dito, gawin po natin yun. So, ano man po yan, small act of kindness and small act of faith. Lahat po yan ay makakatulong po sa ministeryo po. At kung meron din po kayong mga old books ninyo po, no? Yung pong mga graduate na dito ng college, pwede po tayong maglagay po dito ng library.
Yan, library. At kung sino naman po yung mga magagaling dyan, matatalino nating mga nagka-graduate na at yan po ay time ninyo na wala kayong pasok. Pwede kayong tumabi sa kanila, magturo. Ako nga gusto kong magturo eh. Turo ng Excel, yung mga ganun, no? Mga advanced, how to prepare a PowerPoint. Parang, aywan ko kung ginagamit na ba ngayon ng mga bata, you know? Pero makakatulong, di ba? For grade 11 and grade 12. Di ba? Amen. Ano po? O, Canva. Yeah, Canva. So whatever po na talento, knowledge that you have that we can impart to them at ma-feel po nila na sila po ay welcome dito at tayo po ay may maitutulong po sa mga estudyanteng ito. So lahat po yan open po. Na po? So faithfulness produces kingdom impact. Tandaan niyo po, faithfulness produces kingdom impact. No? So we may not see immediate results, mga kapatid. It's a long way to go. So hindi po yung kapag open natin ang student center, meron pong times na katulad ngayon, bagyo, walang klase, sarado. Pero isang tao man yan, 2 tao man yan, 3 tao man yan, kahit ilan po sila na nandyan, yan po ay mga kaluluwang pinadala ng Panginoon, hindi po aksidente, meron pong purpose kung bakit po sila nandyan. Kaya, wag po nating maliitin yung mga konti, mga small, no? Kundi, huwag kayo mag-joke dyan. Seryoso ako dito. No? So, kasi ako rin, maliit din naman kasi ako, small din ako, short, small. No? So we may not see immediate results. We may not know how many lives are touched through one act of obedience. Yung gagawin po natin na pagtulong po dito sa ministeryong inumpisahan po natin, that is a small act of obedience to the call of God, to the command of God, para mag-share po sa mga kabataan. But our responsibility is to faithfully sow the seed. So share lang ng share. Hasik lang ng hasik. Tanggapin man nila o hindi. Alam niyo po, meron ako laging ganito. Sa bawat offices na pinupuntahan ko at mga taong nakakausap ko in those offices, tanggapin mo si Kristo o hindi, okay lang sa akin. Hindi ako masasaktan. Hindi naman ako nare-reject. No? But one thing, sabi ko lagi, paalala sa kanila, hindi mo siya tatanggapin ngayon sa kaduluduluhan at wala ka ng kapag-apag-asa, feeling mo, hindi mo na alam kung kanino kakapit, just call on the name of Jesus and He will be there to rescue you in times of trouble and in times of need. At meron kaligtasan na pwede siyang ibigay sa'yo. Kasi may mga ganun pwedeng nasishare natin pero hindi talaga kaagad tumatanggap. Pero wag kang matapos doon. Sabihin mo, kapatid, sige, hindi mo tatanggapin si Jesus. Pero alam niyo po, ang kagandahan doon sa mga sinabihan kong ganon, later on nalaman ko, Kristiyano na sila. Probably, meron ba akong naging impact? O pwede, nagpadala ang Panginoon na makakapag-share sa kanila ng gospel. And probably they have been reminded of the words, no, na sinabi ko sa kanila. Lahat po 'yun ay ginagamit ng Panginoon na kaparaanan para makakilala sila sa Panginoon. Kaya nga po, ang promise naman ng Panginoon, siya po ang magbibigay ng increase. Maliit man 'yan, pero siya, He will give us increase. Tandaan niyo yan, no? Hindi po matatapos sa kakarampot, kundi makikita niyo, no, yung plentiful harvest. Basta lang po maging consistent tayo doon at wala pong bibitaw, walang magi-give up, no, sa ating pong nasimulan. Nakita niyo po yung lighthouse po diyan. Yung pong lighthouse, a lighthouse does not leave its place to search for ships. Nandyan lang po siya, nakatayo lang po yung lighthouse. No po?
It simply remains where it was built and faithfully shines through calm seas and violent storms. Because it continues to shine, yung pong mga ship can find their way safely. Di ba? Naging, ano ko na po yan, illustration ko na rin po yan nung nakaraang buwan, na kung saan we're talking about being the light of this world. So in the same way, God has placed us where we are for a purpose. Kapatid, nandyan ka sa pamilyang yan because God has purpose that for you. Nandyan ka. Kahit ayaw mo sa pamilyang yan, kailangan nandyan ka. Ayaw mo ba yung kapatid mo? O asawa mo? Andyan ka. Amen. Mahal natin sila. No, hindi na natin pwedeng palitan yan. No? Tama. But there is a purpose kung bakit kapatid mo yan. Bakit magulang mo yan. Bakit anak mo yan. Bakit asawa mo yan. Dahil meron kang misyong gagawin para sa taong yan. Okay? So may mission ka dyan. Mahalin mo yan. Mahalin mo yan. Tama. Mahalin natin. No? So, you may be in a family, in a workplace, in a neighborhood, in school or ministry because God wants your light to shine there. Kailangan mag-shine. Katignan ko nga kung, nakita ko nga kung ano ba yung tawag daw? Umiilaw kayo. O nga sakit sa mata eh. Hindi nga ako makakita dito eh. Shining kayo, grabe. No? So, ang challenge po sa atin at pinapaalala sa atin ng Panginoon, keep shining. Keep shining, mga kapatid. Keep praying. Keep serving. Keep witnessing. Tayo ba ay nag-witness, no? Lagi. Tapos ito po, isa pa, huwag kayong magsawang mag-invite. Kahit na 100 times nyo na po yan in-invite, wala namang mawawala sa inyo, di ba? Sinabi nyo lang naman eh. Friend, invite kita. Siguro makikita niya, yung text mo, naka 100 text ka na in a year. No? Sabi niya, sige na nga, pupunta na nga ako. Binilang niya, lahat yung puro invitation. Di ba? Bibigay din yun. At panalangin natin sila. So keep sharing Jesus. Keep sharing Jesus. Do not forget that. No? I-share natin si Jesus. At hindi natin pinopromote ang ating pong sarili. Hindi rin po natin pinopromote ang ating simbahan. Ang pinopromote po natin sa kanila at dinideklara natin sa kanila ay ang kayang gawin ni Jesus sa kanila pong mga buhay. Amen. Because there is still a harvest to gather and our faithfulness today may help lead someone to Christ tomorrow. Tandaan nyo, ngayon maaari po na nilid nyo sila sa Panginoon because they need Christ for their tomorrow and for their future. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Church, while we are working po in the harvest and we are also waiting for something greater. And what is that something greater that we are waiting for? It is the coming of the Lord Jesus Christ. Maraming nagsasabi ngayon dahil parang maraming nangyayari sa mundo, marami silang napapakinggan. Ang sabi nila, hindi na raw darating si Jesus. But I still believe that Jesus will come. The soonest, sana possible. That very soon. No? Jesus is coming again. That means faithfulness has an eternal po na purpose. So hindi po sayang yung ati pong ginagawa. Maganda nga po yun na makitaan tayo ng Panginoon that we are doing the harvest, no? Sa pagdating po niya. Di ba? Ang ganda nun, di ba? So we are not simply working until the ministry becomes successful. Hindi yun.
Basta tuloy lang tayo ng tuloy sa ating pong ginagawa. We are serving until Jesus comes. Kahit mga puti na po ang ating pong mga buhok, kung hindi man sa generation na to, sa susunod na generation, but of course, the prophecy said, no? Malapit na. So Jesus said in Matthew 24:46, "It will be good for the servant whose master finds him doing so when he returns." Yung nga yung sinasabi ko kanina, maganda na nakikita ng Panginoon na nakaprepare tayo at ganun din, we're doing the mission. So we are preparing ourselves for the coming of the King, and then we are also doing the harvest. No, dinadala natin sa Panginoon para makahabol din sila sa pagdating ni Kristo. Makasama po natin sila in the rapture. So meron po dyan, no? Pinag-uusapan naman natin yung preparedness. In Matthew 25, it reminds us that we must be prepared for the coming of the bridegroom. So yung the wise virgins were ready, the foolish virgins were not. Saan ka dun? Ikaw ba yung prepared o ikaw yung foolish one? Na ngayon, hindi ka marunong mag-prepare. So huwag ka na maging foolish. Ngayon pa lang, be prepared. Maging matalino ka na naghihintay, nagwe-wait sa Panginoon because Jesus is coming, and be ready for His coming. So sa sunod po dyan ay living holy lives, no? So sa readiness po natin does not mean that we stop working. Marami po kasi dyan na, ay, darating na si Kristo. Upo na lang tayo. Wait na lang natin siya, darating naman siya, no? So readiness means we faithfully continue the work while waiting for Him. Continue lang. We work in the harvest because Jesus is coming. We share the gospel because Jesus is coming. We remain faithful because Jesus is coming. No? Siyempre, ganun din po doon. We live holy lives. Baka nakakalimutan na natin. Even if we're talking about widen the reach, we're always talking about character building and being Christ-like in our characters. Kasama yun. Kasi para maging kapanipaniwala din ang testimony mo sa ibang tao na sinisharean po natin. So we forgive because Jesus is coming. Tama? We forgive because Jesus is coming. We serve because Jesus is coming. We remain committed because Jesus is coming. Kapatid ko, pag hindi ka pa tinablan, kapag puso mo bato pa din hanggang ngayon at ayaw mong babago sa Panginoon, Jesus is coming and you will be left out. And one day, the work will be finished. Matatapos din. Di ba ganun naman, di ba? Pag may assignment, di ba kahit naman sa school, pag may assignment, may project, may katapusan din doon. Sa ating work, di ba? Pag may deliverables tayo, may katapusan din. Ganun din yun. Sa pagdating ni Jesus, it will be finished. Everything will be finished. Pero ang maganda doon, sabi doon, the harvest will be complete. Because Jesus will complete it. The trumpet will sound, the King will return, and we want to hear Him say to every one of us, ito ba gusto niyo itong mapakinggan sa ating Panginoon? Well done, good and faithful servant. Amen. Well done, faithful. Church, we do not know the day or the hour, but we know the promise. Jesus is coming again. So, kaya nga, let us not become spiritually asleep. Natutulog-tulugan na lang tayo. Let us not become distracted. Marami pong distraction ng mundong ito. Mga problema na nga lang, another distraction. Kasiyahan, another distraction. Mapangit man o maganda, distraction pa din, di ba? No? So let us not become comfortable. Minsan masyado tayong comfortable eh. Let us remain faithful until the very end po.
So sabi po nga dyan, laboring, no? Laboring with eternal view. Ganito yun. Bakit dating ginagawa to? Dahil merong eternal purpose, no? Yung pong work po natin, our work today carries eternal weight. Tandaan niyo po yun. Bawat ginagawa natin, meron po yan, kabuluhan para sa ating buhay, no? Sa pangwalang hanggan. We sow seeds, pray for the lost, and disciple others because Jesus is coming again. We may not always see instant results po, but our responsibility is faithfully sow and water. Hasik ka lang ng hasik at diligan natin sila ng salita ng Panginoon. Ganun lang siya. Share, hasik, maghasik ka ng salita ng Panginoon, invite them, no? Kung hindi man sila mai-invite, you talk to them, you pray for them. Maaring kasing hindi naman sa church natin sila talaga itinalaga ng Panginoon, pero ginamit tayo ng Panginoon. No? Yun ay harvest pa rin. So, God promises to give the increase, so let us remain steadfast, active, and spiritually watchful until the harvest is complete. Be faithful, mga kapatid. Let us remain faithful in the little, faithful in the harvest, and faithful until Jesus comes. Pwede po ba tayong lahat ay tumayo?